Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Corina dito sa ating dunang Love and Memories. Inamin ni Johnny sa akin na umiibig siya sa akin, pero hindi ko siya kayang lukuhin. Kaya sinabi ko sa kanya na may naiwan akong nobyo sa Pilipinas. At mula noon, hindi na siya nagpakita sa akin. Pero hindi ko naman naintindihan ang nararamdaman ko para sa kanya. Dahil nag-inis ko na ilang araw na hindi nagpapakita. Yun pala, inayos na niya ang papeles na uuwi sa Pilipinas. At hindi na niya i-renew ang kontrata niya. Ano ba to? Nag-iisa akong namamasyal dito. Mula nang sabihin ko kay Johnny na may naiwan akong nobyo sa Pilipinas, hindi na nagpapakita sa akin. Talagang nasaktan ko ang kanyang damdamin. Pero hindi ko naman kayang lokohin. Dahil sa madalas naming pagsasama, natutunan ko din siyang mahalin. Pero hindi rin naging tapat ang nobyo ko. Dahil pinatulan niya ang kaibigan kong si Lara. At nabuntis pa niya. Kaya mas mabuti sigurong maghanap na rin akong iba na kapalit ni Marco. Pero di naman pwede na basta ko na lang sabihin na may pagtingin ako kay Johnny. Baka sabihin na panakibutas ko lang siya dahil nag-asawa na si Marco ng iba. At saka... Johnny, saan ka ba galing? At ngayon ka lang nagpakita sa akin. Galit ka ba, ha? Wala naman, Corina. Kaya lang may importante akong inayos dahil malapit nang matapos ang aking kontrata. Akala ko ba hihintayin mo rin na matapos ang kontrata ko at sabay na tayong uuwi sa Pilipinas? Hindi na, Corina. Dahil kung nakikita kita, nasasaktan ako. At nakapagdesisyon na ako. Sana maunawaan mo ako, Corina. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano, Johnny? Pagkatapos ng aking kontrata, uuwi na ako sa Pilipinas. Pero huwag kang magalala. Dahil iiwan ko sa iyong address ko para dumalo ka sa aking karawan. At sana di ka magbabago sa akin. Oo naman. Dahil ikaw ang tumulong sa akin nung ako ay nangulila sa aking mahal sa buhay. Hindi kita makakalimutan, Johnny. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Marco, saan man matulog ka dito? Dahil nag-iisa ko doon sa kwarto. Natatakot ako eh. Ano naman ang kinatatakot mo? May kasama na naman dito sa bayan. Yung tiyahin ko at yung pinsan kong lalaki. Pero Marco, paano kung manganganak na ako? Sino ang magdadala sa akin sa ospital? Ikaw ang dapat na mag-alaga sa akin eh. Lara, aanapin ako ni Daddy. Kung hindi ako uuwi doon sa bahay, sa paggabi, ayaw magalit siya. Delikado sa kanyang kalagayan. Bakit di mo pa ipagtapat? Siguro naman ay kaya niyang tanggapin ang anumang sasabihin mo. Baka matuwa pa siya kung malaman niyang magkakaapo na siya. Hayaan mo, Lara. Kapag nakachip ako ng magandang pagkakataon at masaya si Daddy, sasabihin ko sa kanya kapag wala siyang problema. Baka maisingit kong sabihin
ang tungkol sa ating dalawa. Sana sabihin mo na para masabi mo na dapat mo akong pakasalan dahil malapit na akong manganak. Oo naman. Basta hintay mo lang. Dahil tutuparin ko ang pangako ko niyan, pakakasalan kita. Basta pumayag lang si Danny. O sige, ikaw ang bahala. Basta huwag mo akong lolokohin, Marco. Dahil hindi mo na kami makikita ng anak mo kahit kailan. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Kailangan na sanayin ko ang sarili ko na hindi ko na makikita si Johnny. Siguro umalis na siya at hindi na kami nagkausap. Daya naman ni Johnny. Hindi ko naman alam kung kailan siya babalik sa Pilipinas. Ang hirap talaga ng ganito. Lagi kong kasama tuwing day off. Pero ngayon, bigla na lang nawala sa tabi ko. Nangunguli lang tuloy ang puso ko sa buhay. Corina, Ah, gusto sana kitang makausap dahil ilang araw lang ay babalik na ako sa Pinas. akala ko nakaalis ka na. Kaya mag-isa kong inaalala ang masasayang araw nating nagsama noon dito sa park. Pero hindi ka nakikihalubilo sa mga kababayan natin. Nandito ka na nag-iisa. Huwag ka nang malungkot dahil pagkikita pa naman tayo. Naku, ang hirap yata, no? Ilang buwan pa bago ako umuwi, ano? Alam mo, Corina, nakakalimutan mo na. May paraan naman para tayo ay magkita at magkausap. Ha? Sige, sabihin mo. Ano bang iniisip mong paraan na sinasabi mo? Ha? Ano, Johnny? Nahuli ka na ba sa balita tungkol sa makabagong teknolohiya na ginagamit ng tao? Kahit nasa abroad, parang malapit lang sa'yo ang iyong kausap. Oo nga pala, no. Mag-video call tayo, ganon. Baka pag nakauwi ka na sa Pilipinas, makalimutan mo na ako. Hindi ko rin na. Itinuring kita na malapit sa puso ko. At kahit kailan, mananatili akong nagmamahal sa'yo. Ha? Sige, ikaw ang bahala. Kahit ako, hindi rin kita makalimutan na tumulong sa akin. Noong una na nalungkot ako, ikaw ang kasama ko. Noong unang buwan ko pa lamang dito sa abroad. Siyempre, kailangan mo ng tulong. At kaya ko namang ibigay. Hindi ko ipinagdamot sa kababayan ko. Salamat sa iyo, sa iyong pagmamalasakit sa akin. Sana mag-ingat ka sa iyong pag-uwi. Ikaw din. Basta huwag kang mag-alala. Lagi kitang tatawagan. Sa oras na wala ka ng trabaho. At hihintayin kita sa pagbalik mo sa Pinas. Dalawin ng atnok. Pero masaya ako dahil sa sinabi ni Johnny na hihintay niya ang aking pagbabalik sa Pilipinas. Sana madatnan ko pang wala siyang nobya. Dahil mahal ko na siya. Dahil naging tapat ang pagmamahal sa akin ni Johnny. Alam ko na hindi niya ako iiwan. Kaya kailangan na lagi akong busy. Para hindi ako maging malungkot na gaya ni Johnny na nagpayo sa akin na hindi dapat pairalin ang anumang balakid para magtagumpay ang mga pangarap sa buhay at laging masaya. Salamat kay Johnny. Marami akong natutunan sa kanya tungkol sa pagpapatakbo ng matagumpay na negosyo at iyon ang gagawin ko para hindi na ako babalik dito sa abroad. So blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one.
Ising, nakausap mo na ba si Corina kung kailan siya magbabalik bayan? Ay, oo. Pero, ang sabi sa akin sa buwan na ito. Pero hindi niya sinabi kung anong petsa dahil sorpresa daw ang kanyang pag-uwi. Sana hindi niya malimutan ng pasalubong ko. Sinabi ko sa kanya para may maisusuot ako sa pagsapit ng kasal na anakin ko. Magiging ninong ka na naman. Marami ka ng inaanak sa binyaga at kasal at iba pa. Gustong-gusto ka nilang kuning kumpare dahil may ibibigay kang malaking halaga. Bilang ninong ng ikinasal. Siyempre kung alam nilang kuripot ka, kahit may pera ka, hindi ka kukunin ninong dahil alam nilang madamot ka. Sa bagay, tama ka dyan. Sa panahon ngayon, marami ang mahirap ang buhay. Kung hindi ka magtrabaho sa abroad, hindi giginhawa ang buhay ng isang pamilya. O gaya sa atin, kung hindi nagpursige si Corina, siguro di pa tayo makakatikim ng maginhawang buhay. Ay, oo, Kiko. At saka, hindi ninyo ako may papagamot sa ospital. Baka ikamatay ko pa yon kung hindi naagapan ang pagpapagamot sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa pong may kapal dahil natulungan niya si Corina na makatagpo ng tutulong sa kanya upang makapag-abroad siya. At yun nga, mapalad siya dahil nagkaroon siya ng employer na mabait at mataas ang pasahod sa kanya. Aalis na ako. Tatawagan ko muna si Corina bago ako pumunta ng airport. Paalis pa lang ako. Namiss ko kaagad si Corina. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi siya malungkot na iiwan ko dito sa abroad. Hindi bale, ilang buwan na lang, uuwi na siya sa Pilipinas. Kaya madadalo ko siya sa kanilang bahay. At susuyuin ko siya para maibaling niya ang kanyang pagmamahal sa akin. Dahil naalala ko sa kanya na may pagtingin rin niya sa akin. Kaya lagi ko siyang ibibidyo call at nang hindi siya mangulila doon. Sana kami ang magkatuluyan. Sana. Ay, Ising. Adik ka na sa pagsisilpon mo ha. Lagi kitang nakikitang nagte-text o kaya tumatawag. Ay, ikaw talaga. Ako na naman ang pinansin mo. Di mo na lang ako hayaan na maglibang. Dahil wala akong ginagawa dito sa bahay. Ano bang gusto mo? Lalabas ako sa bahay o dito lang ako sa bahay magte-text at tatawag? Hindi naman sa gusto kong lumabas ka. Walang oras kasi na busy ka sa cellphone Hindi na tayo nakakapagkwentuhan. Hindi ko na alam kung ano nang kalagayan ni Corina doon. Baka nalulungkot dahil sa ginawa ni Marco na nagmahal ng iba. Ay, naku, Kiko. Walang problema kay Corina. At alam mo ba, sinabi sa akin na may nakilala siya at nanliligaw sa kanya. Talaga? O di mabuti para palitan na niya si Marco na pinalitan din siya. Teka, sinagot na ba niya ang nanligaw sa kanya? Yan ang hindi ko pa alam. At saka hindi pa siguro sinasagot yun. Siyempre, baka kinikilatis muna bago niya sagutin. Baka gaya ni Marco na manluloko. Kung galing din abroad ang lalaking yun,
kausapin natin si Corina na sagutin na ang naniligaw na yun sa kanya. Dapat na si Corina ang magdesisyon. Huwag nating pakialaman kung sino ang mamahalin niya. Baka hindi niya gusto yon. Di tayo pa ang sisisihin. Kung nagkamali tayo ng pagpili, tayo pa ang kanyang sisisihin. Kung nagkamali tayo ng pagpili. Pero kung dumalaw dito ang nanliligaw sa kanya, ay kikilatisin natin ang ugali. Saka natin pagsabihan si Corina. Oh, bakit nagutom ka? Hindi ka ba kumain? Bago ka umalis doon sa abroad o sa aeroplano? O di ba may pagkain? Hindi ko na maharapang kumain eh. Dahil sa tuwa ko sa aking pag-uwi. Mabuti na lang at sinundo mo ako. Dahil hindi ko kabisado ang Maynila. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang mag-alala. Dahil ako na ang bahala sa'yo. Kung hindi lang maraming dala mo, baka mamasyal muna tayo. Pero huwag muna. Dahil gusto ko na makapagpahinga ka para bumalik ang lakas ng katawan mo dahil sa iyong pagtatrabaho. Oo nga eh. Salamat sa iyo ha. Dahil lagi mo akong tinatawagan. Kaya hindi ako nainip dun eh. Habang hinihintay ko ang oras ng trabaho ko. At bago ako matulog, nagkakausap muna tayong dalawa. O, di ba? Yun ang pangako ko sa'yo. Ay hindi kita pinabayaan na maging malungkot kung wala kang kausap. Tama ka. Sigurado. Kung ano-ano ang naiisip mong gawin, mabuti na lang at gumawa ka ng paraan. At hindi na ako lumabas sa tinitirhan para hindi ako makita yung magpapaalala sa akin na kasama kita. Alam mo, Lara, may magandang ibabalita ko sa'yo. At alam kong matutuwa ka. Ha? Bakit? Ano ba yun? O sige, sabihin mo agad para malaman ko kung matutuwa nga ako. Siyempre, ito na yung matagal mo ng pangarap na gusto mong matupad dahil pumayag na si Dade na magpakasal tayo. Ha? Totoo ba ang sinasabi mo, Marco? Pagkakasalan mo na ako. Salamat, Marco. At natutuwa ako dahil pagkakasalan mo na ako. Kaya, naku, parang hindi ko na yata mahintay ang araw na sinasabi mo. Ang gusto kong sana, ngayon na eh. Pero, alam mo, na hindi naman pwede na agad-agad magpapakasal. Teka, paano mo napapayag ang daddy mo? Ang tiyahin ko nagsabi kay Dade. Dahil naawa siya sa'yo. Dahil may anak na tayo. Dapat lang na magpakasal tayo. Para legal lang natin pagsasama bilang mag-asawa. Salamat, Marco. Dahil ang pangarap kong maging asawa ay natupad. At pagsisilbihan kita at gagawin ko ang lahat para maging maayos at masaya ang ating pamilya. Masaya ako na tinanggap ako ng mga magulang mo at nalaman mo na rin pala ang ginawa ng nobyo mo. Oo, Johnny. Noon pa. Pero hindi ako nagsisisi na nawala siya sa buhay ko. Dahil mas higit pa ang natagpuan ko. Kung ganun, ay pwede ko nang ituloy ang pag-aalay ko ng pagmamahal ko sa iyo. Sana sagutin mo na ako agad. Dahil halata ko naman na may pagtingin ka rin sa akin, di ba? Ikaw ha? Nagmamadali ka.
Bakit? May aagaw pa ba sa akin? Pero alam mo, kung ako ang tatanungin mo, ikaw lang ang nandito sa puso ko. Talaga? Mahal na mahal kita, Corina. Hindi na kita pakakawalan pa. At ang gusto ko, magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Oo naman, Johnny. Pumapayag na ako. Dahil hindi na rin kita pakakawalan pa. Para hindi na ako mahuli sa biyahe. Mahal na mahal kita, Johnny. Mahal na mahal kita, kita. Corina. Maligaya ako sa piling ni Johnny, isang mapagmahal na asawa, at hindi ako nagkamali ng pagpili sa kanya dahil responsable sa akin. At wala na akong mahihiling pa sa Diyos dahil maayos at masaya ang relasyon namin dalawa. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Corina. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Corina. At naway, kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang kasaysayan. Well, mga kaibigan, hanggang bukas na muli. Muli po ninyong abangan ang aming bagong isasadala dito pa rin sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.